Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon ay June 2, 2026. Aba, talaga naman, tapos na ang Mayo at ang daming nangyari. Ngayon papasok ang June. Naku po, mas maraming nangyayari. Parang pasabog one battle after another, di ba? Magandang morning ay naimbag abigat sa aking partner Manong Jack Batallones. Yes, magandang umaga. Ako si Jack Batallones, pansamantalang humahalili kay Mix Bustos, may inaasikaso din. Pero I'm sure babalik na siya tomorrow. Kaya, bukas daw, partner, makakabalik na si Mix. Hayaan na natin dahil nawala rin naman tayo nung unang 2 linggo. Oo, kaya bumabawi lang siya. Tsaka Bumabawi naman siya. yan, si partner natin ang daming inasikaso sa buhay. Actually, totoo yan. Okay, so ngayong araw, maganda po ang ating pag-uusapan. I'm sure lahat po kayo makaka-relate. Tungkol po ito sa mga sakit na nakukuha sa pabago-bagong panahon at ngayong papasok na ang tag-ulan. Pero yun nga kahapon, na-debunk natin yung yung kala natin yung pneumonia ay nakukuha pag natulog ng basa or may pawis. So, hindi pala siya. Hindi. Kasi nga po, ang pulmonya, hindi rin po yan na dulot ng mga pasma at kung ano pa. Walang ganon. Kasi ang pulmonya po ay dulot ng bacteria, bacterial infection, or viral infection. Yeah. So walang kinalaman po yung basang buhok or naligo ng yung mga pawis ganon. sa pulmonya. Pero syempre, wag pa rin kayo matutulog ng nabasa ka sa ulan. Masakit naman, sasakit magpapabay. naman. Oo, pero maganda itanong. Sasakit ang ulo, sabi. Actually, yun yung nakalimutan natin tanong kahapon. Di ba sinasabi, pag naulanan ka na sa labas, idiretso mo na naligo pag uwi mo. Kung totoo ba yun or kasama yun? So, kasi kung mamaya itatanong natin Pwede sa guest. natin itanong yan. Oo, pero kasi ako may ganun sinasabi. Ikaw, ano sa tingin mo? Well, sinusunod ko. Dahil nga, kunyari, nabasa ka sa ulan. Idiretso mo na. Pag uwi ko, ililigo ko na siya kagad. Kasi di ba nung bata naman tayo, ito na naman tayo, nung bata po kami, Which is naliligo very po kami recent lang. sa ulan. Hindi ba? Oo, di ba? Wala naman nangyari. Hindi naman tayo Okay naman. Di ba? Maganda naman yung ating kalusugan. Ang saya nga ng ating childhood. Oo. Dahil dyan ngayon, wag kang magpapabasa, baka kung ano mangyari, lalagyan ka pa ng payong, kahit konting ambon lang. Tsaka may Parang myth pa masyadong doon, di ba protective. partner, yung unang ulan ng May ay very good daw para sa ating kalusugan. Talaga? Oo, nakalimutan ko rin na itanong ka yesterday. Yung sinasabi yung Ang dami unang mong ulan alam Oo, ganyan. pero hindi naman ibig sabihin na ako ay matured masyado. Ang dami mong alam na mga noong unang panahon na mga paniniwala. Yung mga parents ko yung mga nagpalaki sa akin is very sila sa ganyan. Hindi naman natin sila masisisi dahil ito po ay minsan naipasa from generation to generation. So minsan may cultural factor din yan, tradition, na kailangan rin po nating irespeto. Pero dahil nga po sa makabagong research, mga, di ba, of course, science, importante pa rin po. Ako po, sa kaka-cover ko, more than 20 years na po sa health, ay kailangan po tayong maging matalino pagdating sa ating kalusugan. Kapag hindi po nagme-make sense, alam mo namang walang kinalaman kung yung basang buhok diba? sa viral at bacterial, ay hindi ho yun, wala akong kinalaman, di ba? So, ang gusto ko lang sabihin po, maganda na makinig po tayo sa ating mga eksperto. Kami po ni Jack hindi naman doktor at hindi rin eksperto. Tulad po ninyo, marami po kaming mga katanungan. Oo, at diba? natutunan yesterday, di ba? Of course, and of course today din, dahil makakausap po natin ay isang pulmonologist. Di ba? May kinalaman po sa baga. So, itanong nyo na. Ayan, pulmonya. Specialty niya yan. TB. Oo, yung emphysema, COPD, di ba? May kinalaman sa ating baga. At syempre po yung mga gusto nyo ring itanong kung meron kayong viral or bacterial infection, flu, mga flu-like illness. Diba? Ako usually pa nagbabago yung season, kunyari tag-init, then mapupunang tag-ulan, yung allergic rhinitis ko minsan nangyayari rin sa akin. Yan Oo. At totoo ba na kapag talagang nag-iiba yung panahon, medyo bumababa yung iyong immune system. So kumbaga hindi naman siya direktong viral or bacteria, pero because yung body temperature mo ay nabibigla siguro, 'di ba?
So kunyari malamig, mainit, tapos maulan, di maintindihan. Tsaka siguro yung gamot din na kasi let's face it, yung mga antibiotic masyado mahal at kailangan mo ng reseta. Minsan nagre-resort sila sa herbal na mas mura yung mga capsule yun. Kung talagang effective ba laban sa ubo yun. Oo, at ang isa pa, partner, tungkol sa antibiotics, kailangan po ay may reseta ng doktor or else magkakaroon ka ng resistance. Ibig sabihin, hindi na po tatalab sa inyo yung antibiotic kapag talagang kailangan nyo na. Oo, tapos kailangan mas higher na. Bibigay sa'yo mas mahal, mas mataas. So, di ba, kaya ang gusto natin, baka naman viral lang yan, hindi nyo po kailangan ng antibiotic. Hindi yung antibiotic agad o yung ininom ng kapitbahay. Ganun yun, or yung ng tita o ng, di ba, kamag-anak. Ibig sabihin, hindi porket okay sa kanila, ay okay din sa'yo. So maganda po na meron tayong doktor serbisyo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga doktor na nagbibigay ho ng libreng konsultasyon dito sa ating programa dahil sila po ay nakaka-save ng lives, partner. Kahit sa simpleng usapan na to, malaki po ang impact sa ating lahat. So, ayan po, kung may questions po kayo tungkol sa inyong kalusugan, lalo na may kinalaman sa mga sakit na nakukuha ngayong bago ang panahon, mag-message po kayo sa aming Viber 0919-278-3000. Ayan, kung may questions po kayo sa ating eksperto, si Dr. Irene Tan, ang ating makakasamang pulmonologist. At may isa pa para sa kaserbisyo of the day, partner Jack. Yes, pag-uusapan natin yung programa ng Department of Agriculture, yung Benteng Bigas, no? I mean, nakaisang taon na ba to, partner? Parang medyo na rin tayo nun. Pero gusto parang na nga natin. Taon na eh. Yeah, pero di ba, isa to sa mga landmark na pinangako dati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung siya ay kumandidato na magkakaroon. Well, nagkaroon. Ang problema, ang nga lang is of course, naging limited lang yung may access dito. Ang tanong nga ngayon is, masusustain ba or pwede na ma-extend sa mas marami pang tao at hindi limited yung pagbibigyan. Kasi limited yung supply. Tapos gusto ko rin malaman kung ano yung magiging effect nung pagbisita nung Vietnam president, kasi alam ko nga, 'di ba? Sa pagkakaalam ko, tayo ang pinakamalaking importer ng kanilang bigas. Can you imagine? Tayo po ang pinakamalaking exporter ng bigas from Vietnam. So, imbis na, 'di ba, tayo yung nag-e-export dahil feeling ko nga, 'di ba, ang feeling mo ang daming nating palayan. fields dito eh. Tsaka parang dati At nauna tayo dyan. Natuto nga sila sa atin eh. Pero ngayon, tayo na yung kumukuha. Tayo pala yung kukuha sa kanila sa bandang huli. Pati Thailand. Sinasabi nga yan, kunyari punta kang Thailand, sasabihin sa'yo, di ba, kayo nga nagturo sa amin eh. Ngayon, ang sarap-sarap ng Thai rice, ha? Tapos ngayon, tayo ay kumukuha mula sa kanila. At tayo din ay kumukuha diba? sa kanila. Kung dapat angat pa rin tayo dahil tayo yung OG, kumbaga. Hindi eh. Yun ang masamang. Hindi, yun ang katotohanan. Kaya malamang magandang malaman rin natin sa ating guest mamaya. Ano ba nangyari? At paano po natin ito mai-improve yung ganitong klase ng sobra tayong nag-i-import ng bigas mula sa ibang bansa. At syempre, yung epekto rin po ng El Nino, baka dahil dyan. Super El Nino nga daw. Baka dahil dyan, kailangan talaga nating mag-angkat. Kasi kung hindi, ang mahal naman ng presyo ng bigas mo, partner. Diba, kahit na ipilitin mo na bumili sa mga farmers, baka kailangan na mag-angkat tayo para mapababa Tsaka yung alam presyo ko ng nagbigay bigas. ng ayuda din dahil sa kanila doon sa crisis sa Middle East, di ba? Nagkaroon ng dole out sa kanila. Pero ito nga, dahil kahit paano, humuhupa na yung tensyon in a way. Pero kumbaga, paano ba yun? Tuloy-tuloy pa rin ba yung tulong sa kanila? Tsaka inaasahan nga nun, tataas ang presyo ng bigas eh. Yun nga, oo. Kaya maganda rin na malaman kung ano yung mga pwede natin gawin para sa ating farmers kasi sila po yung talagang affected eh. Kung syempre hindi ka bumili sa kanila, paano naman yung kabuhayan nila? Tapos mapipilitan sila magbenta sa mas mababa. So kawawang-kawawa yung ating mga magsasaka. Tapos may middleman pa. Tapos may mga hoarder pa. Sila po yung kumikita. So sa bandang huli, yung mga magsasaka natin, sila po yung kawawa. Di ba? Kaya dami nating problema. Bukod sa Senado. Nakalimutan ata nila na maraming problema ang taong bayan. Kaya away-away muna sila dyan. At teka muna, meron lang akong gustong i-share na experience, partner. Tungkol sa?
Diyan po sa NAIA Terminal 3. Oo, baka po may nakikinig sa atin, mga taga-immigration, Alright. Bureau of Immigration, at NAIA 3 na rin, ano? Kasi nung dumating ako, partner, usually kasi talagang mahaba ang pila. Ewan ko pag bandang 12 ng gabi, 11 p.m. onwards, dagsa yung pasahero na dadating sa Pilipinas galing sa iba't ibang bansa yan eh. So nangyayari, nagkakaroon ng napakahabang pila, ang daming tao sa airport. At syempre lahat stress kasi yung iba galing sa mahahabang flight. Yun Tsaka yung gabi actually, na eh. di ba yun nga kasi yung malungkot na part sa isang travel yung pagbalik mo eh. Tapos nakapila ka ng mahaba. Tapos ganun kahaba, tapos kasabay mo lahat. So hindi ko rin alam yung scheduling ba. Yung Cebu Pacific yung dumating nung gabi na yun eh. So may dalawang flights, may galing ng Osaka, may galing ng Narita, nagsabay. Tapos yung galing ng Osaka, partner, na-delay yung mga bags nila. So dumating sila, tapos 2 oras silang nakatayo. Halos 2 oras nakatayo sa baggage claim area. Ito po ay nangyari Sabado ng gabi. Ano nangyari daw? Hindi ko alam. Walang explanation na ano? So yung may kakilala kasi ako na nakatayo doon, magdadalawang oras na wala pa yung bag niya. Tapos, ang nangyari, binigyan sila ng chips naman, partner, tsaka tubig. Tapos ako tinanong, ikaw po ba galing ng Osaka? Hindi ako makapagsinungaling kahit gustong-gusto ko yung chips. Kasi nagugutom na rin ako nung gabi. Hindi, Narita. Ay, sorry po. Gusto umalis. Hindi ako binigyan. Hindi ka kasama sa Hindi ako kasama. Pero to be fair, mas kailangan yun, mas deserve yun. Yung nagdalawang oras nag-antay ng bagahe. Kasi para malibang-libang sila sa pag-aantay. Na nakatayo doon. Na akala nila kailan ba lalabas yung bagahe. Dumating na kami, na galing sa ibang airport, wala pa rin yung bagahe nila. Pero diba? sabihin mo sa hindi nyo kayo madadala sa pa-chips nyo. Hindi. Pero baka naman may explanation yung Cebu Pacific. Pero And, dapat efficient pa rin. Baka may kinalaman yung biglang umulan din nung gabing yon. Di ba, parang tayo ma-attract ng mas maraming tourists pag may mga problema ganyan. I'm sure pag may foreigner doon, talagang maiinis. Oo. 2 oras ka sa Tsaka lalo na, kunyari papasok ka sa immigration sa atin, kung hindi efficient yung tapos foreigner ka, I mean, Or yung iba naman, mas mabilis nilang nakuha after 1 hour and a half. Yung iba, nauna ng konti. Pero ganun nga nangyari po. Kaya namigay sila ng chips at tubig. Oo. Sa immigration, maayos na ba? Well, ito pala yung aking talagang gustong i-share sa immigration po. Pagdating, di ba may scanning machine? At lagi nating pinopromote yung mga scanning machine na yan para hindi na mahaba yung pila. Diba? So, andun yung mga makabagong scanning machines dyan sa NAIA 3. Ang nangyari, syempre ako, gusto ko gamitin yung para mabilis, diba? So, syempre, pinauna ko yung 3 kong anak ko, mauna muna kayo para, syempre, pinapauna mo yung anak mo diba? So, nung nauna yung 3 kong anak, nung kami nang mag-asawa, hindi na gumana yung scanning machine. Ikaw, baka sa machine lang na to. Lumipat sa kabila. Ang dami yan hindi diba? pa rin. Lumipat ako sa kabila. 3 scanning machine. Hindi siya gumana. So, nangyari rin sa asawa ko. Tapos, nangyari rin sa iba. At ang nangyari po, dahil nga hindi gumana, minsan gagana, minsan may nakalusot, may hindi. Ang inaalala ko, yung mga anak ko nauna doon, may 8 years old ako, hindi alam kung saan pupunta. Hindi kami, para kami may wall. Hindi naman ako pwedeng So, nangyari, hindi ka makakadlagpas doon sa stress mo at, teka, yung mga anak ko nauna, pipila na ako sa totoong pilahan. Sobrang haba ng pila, which okay lang, pumila ako. Pero nangyari yung iba nag-away-away, partner. Dahil nung hindi sila makapasok, yung iba, pumila rin, nagsingitan or something, mainit na yung ulo. Walang nag-a-assist doon sa walang machine. nag-a-assist. Yun ang dapat meron. Sana po, ang pakiusap ko lang po sa BI, maglagay po kayo ng mag-a-assist sa mga scanning machine. Oo, para makita mo ano naging problema. Opo, kasi bakit hindi yung gumana? Yung magto-troubleshoot, kumbaga. Oo. Paano kunyari may kasama kang matanda, very senior, sabi mo na kunyari 80 plus, nauna yung lola, tapos yung anak, naiwan doon, di gumana yung sa kanya. Pipila siya 1 oras pa dahil sobrang haba. Saan pupunta si lola? Sa aking kaso, yung anak kong maliit, nahiwalay kami. So, buti na lang, may isa doon nakakita na, ay ma'am, sabi ko yung anak ko nandun, di alam saan pupunta. So, sabi niya, sige, baka pwede po kayo dito para mapuntahan mo yung anak mo. Ako lang. So, anyway, my point is, sana po may tao na nagmamando sa scanning machine. At eto pa, pagpasok mo, ang dami nyo, di ba? Sabay-sabay. Wala man lang nagsabi na, uy, doon po sa banda doon, walang nakapila. So, lahat pumila doon sa kakaunting machine. Samantalang sa kabila, may parang 10. Walang nakapila.
Oo. Wala nagsabi na doon kayo. Na pwede pala doon, Parang di may ba? isa lang Oo. na parang kung hindi mo pa siya naabutan, Oo. I don't know, parang Kumbaga, nagmamadali namamanage pa. nila dapat yung foot traffic. di Oo, ba? parang nagmamadali pa siya. Ay, doon po walang pila, baka gusto nyo. Baka gusto nyo. Hindi proactive. Oo. Parang, at just, naglakad na. Umalis na siya. Parang, bye. Hundreds of passengers, partner. Gusto ko lang to Erase. share, Yeah. erase, kasi baka pwede hong magawan ng paraan na may proactive na, ewan ko, immigration officer Yeah, ba oo. or somebody from NAIA 3 who will tell you, dito po kayo pupunta, dito po yung pila na yan, dito yung kabila. Yung mga nagmamando nandun katabi ng immigration officer Oo, eh. So, wala nang pila Tsaka doon. kunyari, kung sumablay ka na doon sa machine, dapat meron ng taon lalapit. At para wala. titingnan Hindi ko ano alam naging kung- problema, ano yung magto-troubleshoot, ano ba yung ginawa mong mali. Hindi ko alam may kung ginawa ka. nagbubulag-bulagan sila. Alam nila nagkakagulo na doon, pero walang tumutulong. Nung Or dumating, nag-e-explain man nakita lang. ko yan yung mga bago na yan. Inaalok nga din ako nung time na yun. Pero nakita ko dahil maiksi naman yung tao doon sa pila na mismong may officer. Doon ako pumila, hindi ako pumunta doon sa mga bagong machine na yun. Pero ikaw yun. What Oo. about the others? Yeah. Kasi kailangan natin ng proactive. And I hate to compare. Ayoko i-compare. Sa Japan, pagdating mo, andun sila. Nakita pa yung anak ko, itong maliit na bata, lagay mo dito, mag-tiptoe ka lang para makita ka sa picture. Para hindi na ho kayo pumila sa mahaba. Yeah. And to think Japanese pa siya. Pero naintindihan ko yung gusto niya sabihin. Mag-tiptoe ka, alam, in Japanese lahat. But you know, may tao doon telling you what to do. Oo. And in-assist ka, nakita marami kang kasama or may mga maliliit kang anak na maaari hindi makita ng camera. So mag-tiptoe ka na lang, at least mauna ka na. Pag sa Pilipinas po, walang katao-tao, manghuhula ka eh. Oo. Kala ko ba na ini-improve na nila yung NAIA 3? Tsaka yun nga kung bago pa lang yung system na yun, dapat talaga may nag-assist. Tsaka you keep Nagto-troubleshoot. telling us, use the scanning machines. Oo. So we did. Pero But ang problema naman problema, sablay. minsan nag-work, minsan hindi. Naghiwa-hiwalay yung mga magkakapamilya. Yun lang po yung point ko. Lalo na At pinauna mo yung mga anak mo, di ba? tapos, Nag-aantay yung iba sila doon. lola ay pinauna. Hindi lang naman ako eh. Marami. So at the end of the day, maiinit na ulo nila. Tapos yung mga tao doon, parang walang nakikita. Nakita nila, nagkakaproblema na doon. Pero wala. Tapos yun nga may problema, mag-aaway-aaway dahil pagod na yung mga tao, di ba? Yes, so yun lang po, konting proactiveness. Hindi yung, ay, baka pa eh, gusto nyong Hindi pa pumila sila doon sure. kasi walang pila. Oo. Hindi ba dapat sabihin mo dito na ho kayo pumila dahil wala ngang pila? Dahil dito sobrang haba na. Pagdating doon may 10, walang pila, ni isa. So yun ang hindi ko maintindihan. Oo, na dapat. Sorry po. Oo. Yun lang. Well, at least, I'm sure naman na ma-address na yan. Kaibigan naman narinig natin nila si ngayon, yan. Bureau of Immigration, lagi nating ini-interview sila. So, hopefully, nakikinig po sila. Maayos na yung system ano lang nila. naman. Nakikita naman namin yung improvements. Pero ito po, baka nakaligtaan lang. At sana po ay maglagay ng tao na proactive. Like Japan, for example, or Australia, na kahit hindi ko sila maintindihan magsalita, naintindihan ko na gusto akong papasukin doon at ito yung gagawin mo. Okay. Yun lang po. Para sa bayan. Para sa kanila Okay. din naman yan. Di ba? Opo, ayan. Ito po ang nagseservisyo Niña Corpus at Jack Batallones. Magbabalik po kami kasama ang aming mga special guests. Ang oras po namin 11:21 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Ngayong pong umaga, makakasama po natin ang attorney ng DA na si Attorney Genevieve Velicaria Guevara. Siya po ang ASEC for Legislative Affairs, DLLO, Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs. Siya rin po ang nagmamanage ng lahat ng Kadiwa stores sa buong Pilipinas. Welcome and good morning, ASEC Genevieve.
Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Nina and Sir Jack, at sa inyo po mga tagapanood at tagapakinig sa DZMM. Okay. So tatlo po yung aming topic sa inyo ngayong umaga, yung epekto po ng El Nino, yung benteng bigas, meron na programa na lagi akong nabubulol. Benteng bigas, meron na. Medyo mahaba talaga Dati, di ba? nabubulol ako dun Pag may nababasa mo sa arangkada, medyo Parang hindi kasi nung nagugulat una. ka eh. Nung hindi ako sanay sabihin. Tapos, price cap sa imported na bigas. Unahin po natin, ASEC, yung epekto ng El Nino. Gaano ba talaga naapektuhan, ASEC, ng El Nino yung local harvest natin? In terms of yung percentage or volume, at gaano po kalaki ang nabawa sa produksyon ng palay? Projection pa lamang naman po ngayon ang sinasabi natin nasa ang projection po natin by mid-year or by harvest season po by September, ang expected, projection pa lang naman is nasa 33% ang ina-expect na decline. But sabi nga natin, of course, hindi pa naman po siya nangyayari. We're trying to talagang yung preventive measures po ang gawin natin para po talagang hindi po yun umabot sa pag-decline, lalo na po sa production ng palay. Nagbibigay na po tayo ngayon talaga ng mga interventions para po talagang yung pati po yung planting intention, para po, kasi apektado rin po yung planting intention, kasi nga po, yung mga magsasaka, alam nila na magkakaroon ng problema, especially with the supply ng tubig. So yan po, baka hindi ho sila magtanim. Isa po yan sa ginagawa natin ng preventive na intervention ngayon para po talagang tuloy-tuloy at hindi po ganun yung sa projection natin na nakikita umabot yung magiging reduction ng ating rice production. Ano po ba yung projection natin na nakikita? Yun nga, meron tayong projection ng mga 30% po na pagbaba. Lalo na po for the rice producing areas. May mga rice producing areas naman po talaga tayo within the country at nakikita natin lalo-lalo na po dito sa Visayas na talagang maapektuhan po talaga ng El Nino. So yun po yung talagang kumbaga ginagawan po natin ng preventive measures para po talagang tuloy-tuloy po yung planting intention ng ating mga magsasaka at the same time po kunwari yung cloud seeding, yung irrigation po nila para po tuloy-tuloy yung supply ng tubig lalo na po sa panahon ng pagtatanim. Yun po yung ating ginagawa ngayon. Tsaka actually, di ba sinabi nga ng Pag-asa, hindi lang to basta El Nino, parang super El Nino pa. Opo, medyo nakakabahala nga po dahil nga sa, hindi lang po sa atin, no, dito lalo na sa region natin, talagang ito nga daw pong El Nino ngayon ay the worst in the kumbaga previous years. So ayaw naman natin of course na kumbaga yung epekto niya ganun na lang, kumbaga yung intervention po talaga natin, kumbaga dapat nandito na para po talagang hindi ho ganun maging ang epekto niya. Opo. Pero kailan ba? Anong buwan ba natin inaasahan to? Kasi feeling ko umuulan na La Nina ang iniisip ko ngayon Pero bakit super El Nino sa iba bang lugar? Kasi dito sa Maynila pa umuulan na. Kaya akala ko nga tag-ulan na Kumbaga doon sa ibang lugar, hindi ganito. Base po sa datos ng Pag-asa, talaga naman pong tag-ulan na rin naman. Kaya lang pansin nyo po nitong mga nakaraang buwan, talagang sobra po yung init, di ba? Tapos yung projection na nila, although uulan, ang projection pa rin, yung supply po ng tubig, yun po yung naapektuhan dito, no? So yun po yung projection nila, ngayon nga pong tagtanim, kahit po umuulan, hindi po yun magiging sapat para po ma-sustain natin yung water requirements natin. So sa NIA yan National Irrigation Authority. Na parang sabi niya okay naman daw. Last week kausap namin siya. Di ba may ginagamit pa na AI for that, di ba? Secretary Guillen? Parang may ginagamit pa silang mga bago. Opo, usually talaga meron naman tayong mga projections. Yun nga lang, of course, yung worst case scenario talaga yung pinagpe-preparean natin. Yun po yung dapat hindi ho tayo madatnan ng hindi po tayo prepared, di po ba? Kumbaga, mas maganda na pong kahit po yung projections are, kumbaga, yan, umuulan na nga po as expected, but definitely kung yung expectation po natin as kung wala pong El Nino, dapat tuloy-tuloy or yun po yung hindi natin masabi ngayon kasi nga climate change pabago-bago po yan. So ang ginagawa po talaga natin is worst case scenario po talaga yung ginagawa natin preparation natin. So ano po yung naging epekto nung sinasabi sa atin ng NIA na iniba nyo yung calendar ng harvest?
Meron ho bang effect yan doon sa nangyayaring El Nino ngayon? Yung sa pagbabago naman po, kumbaga po yung yung season naman po talaga natin, yan na po talaga yon. Meron tayong, yun nga lang, minsan may twice a year, may thrice a year na sinasabi. Yun, Oo, yung kung gusto nyo pong tuloy-tuloy talaga. Pero yung iba po kasi pinagpapahinga nila yung lupa, so hindi sila nagtatanim. Two cropping seasons lang po yung sinusunod yung ibang mga farmers natin. So in between po sila, may iba po silang tinatanim or pinagpapahinga po yung kanilang lupa. Pero definitely po yung kumbaga yung cycles nga ngayon, ginagawan po na talaga natin na talagang kailangan may karampatang yung patubig, napaka-importante po niyan because of yun nga yung threats ng El Nino, the effects thereof. Talagang kailangan po maprepara natin at talagang masiguro natin yung ating mga farmers ay magtatanim at kung ano po yung itatanim nila, yun po yung kailangan na meron po para hindi ho maging hadlang sa ating food security. At sana po hindi sila maabutan ng mga bagyo kasi magtatanim ka nga, marami ka ngang tubig, excited ka ng, 'di ba, mag-harvest, binagyo ka naman. Lagi nangyayari yan sa amin sa Ilocos region. Ang Na hirap nakikita sa ko atin yung parang napakasakit tingnan na pinaghirapan nila yan tapos mamaya binaha. Wala, baha. Sa atin kasi Sira extremes lahat. talaga eh. Minsan kung hindi ka ng drought, sa magiging tagtuyot, bibirahin Bagyo. ka naman ng mas malalakas na So, bagyo. how Ang hirap paano po natin to ina-address? Yun po yung projection nga natin dahil nga ang projection din sobrang magiging malakas din yun po yung mga bagyo. Dahil nga ito po ay talagang epekto talaga ng El Nino. So yun, pinaprepara po natin na as much as possible. Katulad niyan, alam natin papasok na rin ang storm season. Yeah, habagat. Ayan, dapat mapatibay po natin of course yung ating irrigation system, yung atin pong mga crop resilient na mga pabinhi sa ating mga farmers na kahit po malubog or ano po ng tubig ulan ay talagang tutubo pa rin at magsusurvive po. Yun po yung ating gustong ay pamahagi at yun po yung gusto natin sana na maano ng mga farmers na itanim para po dito sa susunod Pero na season. ma'am, paano yun? Yung pag nag-decline ng 30% like you said, pero dyan umaasa yung mga programs like yung benting bigas, paano natin masusustain? Yung atin naman pong benting bigas, sinasabi po naman natin, pwede naman po yan na base po dun sa mga implementing guidelines. Pwede po siyang local, pwede po itong imported. Okay. Depende po sa magiging supply nito. Pero definitely po, dapat tuloy-tuloy nga po dahil marami na pong umaasa dito sa programang ito. Just in case po na magkaroon ng disruption sa local supply. So, since may projection kayo na 30% na maaaring bumaba ang supply sa ating bansa, gaano ho kadami ang kailangan nating i-import na bigas ngayong taon? Ang nasa projection po namin, nasa 4 million metric tons naman. At as of this time po, almost half na po tayo na parang na-import po. Pero yun po yung ating projected na amount, volume. So, where do we import po? Tama po ba yung sinabi namin Vietnam. kanina na And number one Thailand. importer tayo ng Vietnam? Yes po, Opo. Vietnam. At saan pa po yung iba? Meron po tayo sa India, meron po sa Pakistan, Cambodia. Okay. Pati Pakistan? Kumukuha din tayo na. Okay. Pero yun nga po, Asek Genevieve or Asek Bebang, nakita ko sa ang kanyang nickname, no? Si Asek Bebang. Sabi ng iba, nalulugi raw yung mga local farmers nga po natin kapag dumadagsa itong Yung mga mga imported imported na bigas. So, paano po na babalanse ng DA ang pagtulong sa ating mga consumers at sa ating mga magsasaka? Ito nga po, ang panukala or ang giging, kumbaga, ang direksyon po ng aming secretary, si Francisco Kiko Chulaurel Jr., lalo na po pagdating ng sakahan, katulad po nangyari last year, sinususpindi po niya yung importation para po talagang yung atin pong presyo ng palay ng ating magsasaka ay talaga naman pong tumaas. At the same time ngayon po, meron po tayong kumbaga hindi ho natin full swing, no? Hindi ho lahat ngayon nakakapag-import ng madami. Kinokontrol po natin, binibigyan po natin ng mga allocation po yung ating mga importers para po talagang hindi ho katulad noon na walang
walang limit, kumbaga. So, ginagawan po natin ngayon ng limitasyon, of course, para hindi mag-flood or mag-import ng napakaraming imported At saka na bigas. yung mga hoarders. Oo, Nasaan na ba yung mga di ba, hoarders nung, na I think that was last year, kinasuhan or nagkasunod-sunod. kakasuhan? Nakasuhan ba? Nakakulong ba? Oo. Alam ko po may kaso, but kung sa Baka kulong, nag-hoard pa rin. Anong parusa nga pala dyan sa ano? Base po sa Price Act, pag sa hoarding yan, ngayon po alam natin merong anti-economic agricultural sabotage, Sabotage, no? yeah. Medyo, pagka Oh, medyo importer, yes. yan, pag 10 million and above po yung yan, medyo reclusion perpetua yan. Medyo okay. dahil economic sabotage nga po. Pero pagdating dito po sa price cap, kung sa hoarding, depende po, pwedeng magkakakulong up to 10 years. And then, meron din pong multa hanggang 1 million pesos. Depende po yan kung gaano po kalaki ang mahuhulian or ano po yung hino-hoard po nila. Okay. At yung plano nyo pong magpatupad ng price cap, magkano po ito para sa imported rice, ano? Meron na po tayo existing na price cap ngayon, yung ating EO 118. Naging effective po ito May 14, 2026. For 30 days, temporary lang naman po ang price cap. So 30 days po ito. So May 14 hanggang June 12 po ang implementation nito. 50 pesos po ang price cap or ceiling natin para sa imported 5% na broken na bigas. So meron po tayong pinalabas na kumbaga advisory sa atin pong mga stakeholders, sa ating general public, kung saan po merong mga brands talaga. Kasi hindi ho natin ma-distinguish kung ano ba mga variety ng bigas ngayon. So ang ginawa po natin, ang ginawa natin talagang yung branding na, kasi doon na nakikilala yung mga imported brands, no. Yung nagpalabas po tayo na ang limit po talaga ng presyo nila dapat ay 50 pesos. So kung lumagpos po ng 50, yan po yung ginawa natin nito. Recently, nagba-market visit po tayo at sinisita po natin yung mga lumalagpas ng 50 dahil po umaabot na siya ng 60 to 65, diba? Yun, may 68 pa nga dun sa mga picture. local po yung iba dyan. 68? Opo, yung iba dyan local. Pero yung Opo. pong pag nakita nyo pong blue, yan, dapat Yung po. blue imported. dapat. Yung blue. Yan po yung... Yung mga makukulay na na sako na yung imported ba yun? Iba-iba po yun. So, meron pong mga brands talaga kami na nilagay po doon sa ating advisory ko ano po yung mga 5% broken. Oo. So, at saka, merong mga ano naman. kung hindi broken, magkano naman ang presyo niyan? Medyo wala po kaming monitor ng hindi broken, ma'am. Meron talagang yung kumbaga yung almost perfect na kernel kasi pag titignan mo po. Yun, so 5% po yung talagang nasa merkado po natin na halos buo po yung kernel. Dati may nakita ko yung mga Pakistan na pag tinignan mo isa ko nakalagay doon, tsaka ibang itsura nung nila. Sabi ko, meron na rin pala tayo. Anong pinakamasarap kaya? Ako, Philippine rice pa rin. Oo, iba pa rin. Lalo na yung parang purple, brown, yung mga galing sa probinsya. Yung Mga yung mga healthy, oo. Mga Mahal. special rice po yan. Mga special yung brown rice, red rice, black rice. Dati sa kasagada na kain ako, iba-ibang kulay. Oo. Yung mga heritage heirloom rice Pero po. Pero iba pa rin yung lasa ng traditional na rice. Oo. Parang kang kumakain ng papel Oo, pwede mo namang ihalo. Alam mo ginagawa nila? Hinahalo nila. Oo. Para, alam mo yon, mix of heirloom rice and yung white rice. Nakakatulong ka pa sa farmers natin. Kasi may kamahalan. Yung talagang mga heirloom rice natin, which is sad. Kasi di ba dapat wala kasing ganong karaming supply. So, all right. So, punta naman tayo sa last na po, yung expertise ni ASEC. Yung tungkol po sa kadiwa, yung benting bigas. Baka may mensahe po kayo or paalala sa ating mga kababayan bago po tayo matapos sa interview. Okay, yung atin pong benting bigas meron na, ay available naman po nationwide. Tayo po ay nakapag-expand na ng 36 to 36 provinces this year. Pero definitely po last year nakapag-launch na po tayo sa lahat ng provinces. Ang ginagawa na lang po natin ngayon, ini-expand natin through the help nga po of our LGUs para po matulungan tayo, para ma-distribute po. Lalo-lalo na dun sa mga nangangailangan talaga dun sa kanilang mga respective areas. So, ngayon po,
kasabi natin, 4 lang yung vulnerable sectors previously. Ina-expand na nga po natin. Sinama na natin ang farmers, ang ating fisher folk, mangingisda natin. Sinama na natin yung ating minimum wage earners. Sinama na rin po natin yung mga TODA, yung mga transport? jeepney, transport sector, pati po teachers ng DepEd, sinama na rin meron po na natin. rin. At of course, yung ating minimum wage earners. Pag po may partnership tayo with the LGUs, binibigyan din po natin sila ng pagkakataon na piliin po yung mga nasa lower income, lower middle income classes nila, although wala po doon sa listahan natin. So yun po yung binibigay naming leeway sa, or kumbaga sila na po ang magde-decide kung kanino po nila ibibigay. At definitely naman po tayo ngayon ay talagang gusto natin mapalawak nga po as much as possible. Marami pa po ang makapag-avail nitong benteng bigas. As of this time po, almost 10 million, mahigit 11 million na po ang nakakapag-avail po nito base sa datos po natin. At nasa 805 sites na po tayo nationwide. Curious lang ako, ma'am, hindi pa kasi ako partner ng benteng bigas kasi nga dahil of course may mga napaprioritize eh. Pero ano yung quality niya, whether sa quality, ano siya, parang buwagag? Ito pong ginagamit nating bigas ngayon, galing po ito sa NFA. At naalala po natin, di ba, ditong RTL, yung Rice Tarification Law, hindi na po kasi pwede magbenta ang NFA ng basta-basta lang. Buffer stocking po siya. Kaya lang, of course, kung wala pong calamity, walang emergency, nasa steady lang po, nasa store lang yung bigas. So, ang ginagawa po natin, tayo po, through the program, dahil inalaw po tayo na pwedeng magbenta ng benteng bigas. So, yun po yung kinukuha natin. 3 months and below po ang age ng ating benteng bigas ko. Kahit po tanungin niyo po yung mga pumipila dyan sa ating mga benteng bigas, maganda po yung quality, hindi po so ito far wala nga binubok. ako na- Hindi or naman nagre-reklamo. yung parang baka kasi isipin nila baka patapon na yung binibigay nyo sa amin or hindi ano na yung kulay. ganun Wala naman akong na-encounter na report na kaluma. ganun. Yeah, oo. Sabi nyo nga po 3 months and O below. binubukbok. Walang Oo, ganun. which is good to know po. Ayan po. And saan pa mabibili yung mga benteng bigas po para sa ating mga kababayan? Pumunta po sila sa Kadiwa website po natin. Meron po tayo sa Facebook. Sa DA website din po. Nandun po yung mga listahan natin ng mga sites. Pati po yung schedule. Kasi nga po, konti lang po yung sites na talagang regular. Pero meron po tayong mga, kumbaga, nandun po kung kailan po sila pwedeng pumunta ron. At pwede po nilang i-check kung may malapit po sa kanilang lugar. Yun po yung ginagawa natin nga ngayon para ma-expand natin. Pati po yung mga DA trucks natin, yung ating mga ibang partner agencies. Yun po nakipagtulungan tayo para talaga pong mas maparami at mas madami pa yung makapag-avail. Pero Ano limited. pong advice nyo? Do we have to register online bago pumunta? Kasi di ba minsan haba ng pila, meron pang ngang Kumbaga may naatake queuing sa na maayos. puso. Oo, para hindi Opo. ka nakapila. Meron po tayo kasing mga sites na talaga pong puntahan, like dito po sa May Visayas Avenue sa Bureau of Animal Industry. So medyo malaki-laki po yan. So ginailangan po namin magkaroon ng appointment system. May ibang mga NFA sites din po tayo, warehouses, kung saan po, kumbaga, pwede po silang pumunta ron kasi regular po doon kasi NFA, yun na po yung source eh. So kung may malapit po silang NFA na warehouse, malamang po sa hindi, yun po ay nagbebenta, pwede po silang pumunta ron. Mga Kadiwa stores din po natin. Meron tayong Kadiwa stores na regular pong nagbebenta po ng P20. Pero limited lang ang quantities na pwede bilhin. Pwede po sila makabili ng up to 10 kilos po. Okay. Yung apat na vulnerable po, yung senior citizen, yung 4-piece, yung ating PWDs, tsaka solo parent, pwede po sila makabili ng up to 30 per month. Pero Per po month. per day is 10 kilos po ang limit. Okay. Ayun, ako maraming salamat po kay ASEC Genevieve, ASEC Bebang Velicaria Guevara ng Department of Agriculture. Good luck po sa mga darating na buwan dahil nga sa El Nino. Oo, sana Epekto nga, ng El Nino. Enough yung preparation nila. Sinabi nga Opo. nila. Maraming salamat po sa Department of Agriculture. Ayan, magbabalik po kami ni Jack Batallones. Mamaya makakasama naman po natin ang ating pulmonologist na si Dr. Irene Tan. Ang oras po natin, 11:44 ng umaga. Migs Bustos sa DZMM. Ang oras po natin, 11:47.
Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Yes, sa puntong ito, makakasama natin dito sa studio dito sa ating Dr. Serbisyo, no, ang pulmonologist na si Dr. Irene Tan. Maganda nga umaga, Dr. Irene. And welcome dito sa nagsiservisyo ninyo Corpus. Pag-uusapan natin nga is, eto, kasi nagbabago na naman yung weather natin. Ano ba yung mga diseases na ganito? Actually, marami nga kami tanong yesterday, pinag-usapan natin yung mga myth about sa pneumonia or ano. Pero ito yung Doc Irene, no? Pinag-usapan na bago yung start ng program kasi nga tag-ulan ngayon. Di ba laging sinasabi na pag naulanan ka or naambunan ka, pag uwi mo, ituloy mo na yan sa ligo. Totoo ba yung ganun or myth lang yung ganung klaseng kasabihan? Ayan, bago ko po sagutin ang inyong katanungan, so magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po sa mga kaservisyo po natin this morning. Yeah. So, thank you po ulit. Nakailang suki na tayo dito sa program ninyo. Anyway, so first, ang ating topic is changes in weather, no, and yung effect po nito sa ating respiratory health. So, syempre, yung extremes in temperature, especially yung tanong niyo po, no, kasi nga we're approaching yung tag-ulan, nagsimula ng, habagat season na kasi uli. So, ang nangyayari kasi sa temperatura natin, pag tag-ulan na po, nagiging cold and at the same time pwedeng dry and at the same time pwedeng humid din siya. Depende, no, kung biglang umulan nagiging mas humid yung kapaligiran natin. Ngayon yung tanong tungkol dun sa kailangan bang maligo right away. Actually, ang reason po kasi bakit nagiging mas prone tayo sa infection, 'di ba? Tsaka sa mga pagsumpong po ng hika at ng allergic rhinitis ay unang-una yun po kasing malamig na temperature or cold temperature is irritating po or nakakairita po siya sa daanan natin ng hangin. So kapag po nairita yung daanan natin ng hangin, ang sign kasi ng irritation sa daanan ng hangin ay pagkakaroon po ng pagpeplema, pagkakaroon po ng paninikip ng daanan ng hangin natin or yung tinatawag na bronchospasm. So ito pong mga bagay na to, pag nangyayari sa ating daanan ng hangin, pwede kang mas maging prone to having infections. Kasi pag malamig po yung temperature, ang ating baga, meron siyang normal na paraan para i-clear yung ating mga nalalanghap na mikrobyo or pollutants in the air. May maliliit po yan na parang silya na tinatawag or hangin na inaangat niya unti-unti kung ano man yung nalalanghap natin para hindi siya pumasok sa baga natin. Pero kasi pag ganitong malamig ang panahon, minsan nai-impair or nahihirapan magtrabaho yung natural immune system ng katawan natin. So, nagiging mas prone tayo sa pagkakaroon ng infection. Oo. Kaya yun nga kasi, like yung pinag-usapan namin kanina ni partner, yung allergic rhinitis. Yes. Definitely, pa nagbago na yung season from tag-init papunta ng tag-ulan, nandyan na yung atake ng at yung cycle niya, allergic rhinitis, magkakaroon ka ng sipon, then magkakaroon ka ng post-nasal drip, at magiging ubo naman. Tama po, Doc? Correct. So, meron kasi tayong mga kaservisyo or mga kababayan natin na may tinatawag silang atopic march. Big sabihin na sa kanila lahat yung tatlong sakit na may kinalaman sa allergy. Yung allergic rhinitis, yung skin allergies, tsaka yung bronchial asthma. Hindi naman necessarily na complete yun na present sa lahat ng, sa iisang tao. Pwedeng may allergic rhinitis lang or pwedeng may asthma lang. Yun ang problem kasi, diba, nakalanghap ka ng especially no pag malamig kasi ang panahon or tag-ulan, nagiging humid. So magandang environment din siya para dumami ang molds. In some patients kasi very sensitive sila sa molds sa environment. So pag nagkaroon ng molds, nagiging trigger yon sa kanila for allergic attacks. Pollens din, tumataas din yan sa hangin kapag ganitong may thunderstorms or paulan-ulan na. So lahat yan, pag pumasok sa daanan ng hangin natin, una is it can trigger allergic rhinitis. So dyan pumapasok yung pagbabahing-bahing, pagluluhan ng mata, post-nasal drip. Minsan nagigising pa nga sila sa gabi kasi sobrang barado yung ilong nila. Tapos kung itong mga pasyenteng to may hika din talaga, pwede rin siyang makatrigger ng flare-up or pagsumpong naman ng hika. Kasi ang hindi kontroladong allergic rhinitis, pwede kang atakihin sa hika. Doon naman papasok yung pagsisikip ng daanan ng hangin, pagpipito ng kanilang paghinga, pag-uubo, mas mabilis silang hingalin, or mas inaatake sila ng hika, which can lead to, yun na nga, natatakbo sa ospital kasi hindi na makapasok properly yung hangin sa baga nila. So yung molds pala, nag-ano din yan. No? Kala ko mostly, sabi ko sa alikabok lang yan, na hindi pala
Marami po tayong environmental pollutants, ano? So, pag ganitong humid, syempre molds yung number one na kalaban natin. Tapos, syempre yung pollutants sa hangin. Mga indoor and outdoor sources ng pollution, fumes ng mga sasakyan, yung mga pinaglutuan, lalo na kung naggagatong din. Tapos, syempre yung ibang mga indoor na ginagamit nating chemicals, lahat yun Actually, ako pag pupunta ako sa shop na yung ukay-ukay, yung medyo stuffy, yung doon ako nagkakaroon ng attack ng allergic rhinitis ko. Yes. Paglabas ko noon, makati na yung mata ko. At nandun, alam ko na matitrigger na. Kaya ayoko minsan masyado pumapasok sa ganun. Kasi may dust mites din kasi, no? Ang iba pa kasing pwedeng sources ng aero allergen, syempre yan, dust mites. Actually, ipis, daga, lahat yan pwede maging sources ng allergens or mag-cause ng allergic reaction. So, hindi lang siya skin, pwedeng pati aero allergen, meaning pwede siya makatrigger ng asthma or allergic rhinitis. Kaya sinasabi nyo nga, Doc, di ba, kunyari may ipis na namatay, for example, di ba? Tapos hahayaan mo lang doon, di ba mag-aerosolize, aerosolize? Yes, Di pwede ba? siyang, yung yung Na-agnas mga na siya, alam mo yung agnas na ganon? ipis, syempre parang kahit anong particle pwede yung maging dust or magkakalat lang yan sa hangin. So, it can trigger. Yung nag-disintegrate na yung part. Yes. Yung nahinga mo na siya Pag as nahinga mo bilang na siya. ashes ba yun? Ito pa naman ako kanina, hindi ko winalis sa bahay. Walisin mo yan. Nagpagmamadali ko. I-flash mo, alisin mo. Di ba, hindi lang ipis. Ano pa? Tsaka iba pa. Iba Yes, pang- daga, pwede rin. Actually, Ano ba yun? Pamamaya mong magnas yung daga sa bahay mo. Well, may problema ka na talaga. Pamamaya mo yung daga magnas. Tsaka iba pa. Oo, natawa naman ako. Yung ipis anuhin mo, pero yung daga, hayaan mo magnas doon. Paano ka Siyempre, naman kakain mo, nangangamoy partner? yun Oo, di ba? Paano ka naman, yung ipis magnas, hindi umamoy, pero yung daga naman, Eh, partner. iba pang Walisin mo na. insekto, for example, kahit na yung mga maliliit na, mga, alam mo yun, lamok, langaw, whatever, di ba? Yeah. Pag Mga nag-decompose bugs sila. are, yung mga fruit flies, di ba? At ngayon parang uso yung gamo-gamo. Ah, Dami yes. na yung gamo-gamo. Oo, lalo na, depende Oo. sa minsan sa bahay mo yun eh. Kung gawa ka sa kahoy, Lalo na pag talaga tag-ulan, marami. lumalabas yung gamo-gamo din. Eh. Yes, oo. So, ayun po. Well, ano po yung top 3 na masasabi yung common na illnesses ngayong papalapit na ang tag-ulan, pero mainit pa rin ang panahon? So, una, syempre, paparating na ulit yung mga viral illnesses natin. No, yung flu, kaya kailangan talaga magbakuna na naman tayo para sa flu, no? Speaking of flu shot, nagpabakuna na ako. Oo, Ikaw, partner. Ako, nagpabakuna na ako. Ng flu shot for this year, ha? For this year, Hindi yeah, last nagpaano na year. ako. Kasi iba, yung nagpabakuna na ako last year. Anong sa inyo doon, Doc? Well, ang flu vaccination, ang advice is for adults 19 and up, every year po dapat tayo nagbabakuna. Tsaka iba po yung bakuna sa baba ng equator at sa taas ng equator. Ha? Oo. Pag nasa Pilipinas po tayo, dapat ang ina-avail natin is the Southern Hemisphere vaccine. Every year po yan nagbabago. At ang minimum po na pagitan, for example, na late ka last year nagpa-vaccine, tapos, kailangan mo ng vaccination this year, at least 6 months po na difference. Doon sa naonang vaccine, pwede na po uli magpabakuna. At talagang pag nag-vaccine talaga, hindi ka magkakaroon ng flu. Hindi ka well, it will decrease your chances of having a bad flu. Okay. Kasi 'di ba before naging pandemya din ang flu, Spanish flu before. Dami ring nasawi nung time din, parang COVID din. So it decreases the severity, pero yung totally zero or hindi ka magkakaroon, nandun depends pa rin. on the vaccine efficacy din Oo. kasi sari-sari yung bakuna natin for flu, may quadrivalent, may Speaking may of trivalent. quadri or tri, anong mas okay para sa bansa natin? Well, quadrivalent kasi mas marami siyang kino-cover na strains of the influenza virus compared dun sa trivalent natin. Po, na flu vaccine. Ba't sinabi niyo 19 and above? Kasi yung, kunyari, yung mga bata ngayon sa eskwelahan, required na magpa-flu vaccine. Yung mga grade 1, grade 2, ganyan po. Well, sa adult kasi ako na full man. But yes, in okay. general, dapat annual talaga ang flu vaccination vaccine. natin. Oo. Tsaka, if I may add, partner Jack, walang 100% na vaccine effective. So, there's no such thing. So, you will still get sick. Pero sabi mo nga, Doc, Milder. mas mild. At saka yung chances of you getting sick
mas less. Oo, nami-minimize. Oo, nami-minimize. Okay, so well, aside po dun sa pag-flu vaccine every year para to prevent, no, ano pa po yung ibang mga advice and tips niyo bago po tayo magpaalam? So yung may tanong ka pa kanina yung dalawa pang sakit na mas common na Yes. pwedeng mangyari. Ayun yung mga atopic, asthma, and yung allergic rhinitis. Plus, syempre yung mga COPD or emphysematous diseases, yung nagbabarandahanan ng hangin dahil po sa paninigarilyo. No? So itong mga to, lalo na pag dry naman masyado yung air, nahihirapan din silang maglabas ng phlegm nila kasi pag sobrang dry ng hangin, nagiging thick din yung phlegm nila. Kasi itong mga pasyenteng to, forever silang may phlegm na may forever ang mga ito. No? May sila forever yung sa mga- phlegm. Yes. Parang Itong mga COPD and forever sa emphysema phlegm, na patients, oo, talagang may ganun Pagka forever sila. lang, dun ka So, pa no? pag ganyan na masyadong dry ang hangin, nagiging thick yung mucus, mas nahihirapan silang ilabas yung phlegm. Pwede rin itong syempre pag makapal masyado yung phlegm, pwedeng mag-trap ng bacteria, pwedeng magkaroon ng infection, pneumonia naman ang kalaban natin, or again, respiratory illnesses. So how do you minimize man lang itong sabi niyo nga thick na phlegm lalo na sa mga taong prone sa ganito? So, maraming paraan naman ng pagbawas ng thick na phlegm. Siyempre, number one, pwedeng gumamit ng mga humidifier. Make sure lang na malinis yung tubig na nilalagay natin. Number two, meron po tayong mga tinatawag na gamot na pwedeng ibigay, like yung mga acetylcysteine or carbocysteine or mga ganong gamot po na pwede nating ibigay sa mga pasyente para actually mabawasan, para mas maging manipis or mas thin yung mucus, and it will make it easier for them para i-expectorate po yung phlegm Yung nila. lagundi, magandang alternative ba talaga? Walang lagundi is something herbal, pero wala pa talaga siyang parang definite studies okay. na magsasabing it will greatly parang give Kasi yun yung benefit mura or eh. oo. Binibenta talaga siya at sabi DOH Approved. approved. Oo. Okay, and well, siguro paalala na lang po uli para sa lahat para hindi tayo magkasakit dahil kailangan tayo ng ating pamilya, kailangan natin magtrabaho, lalo na yung no work, no pay. Doc Irene. Pero may iba kasi special eh. Oo, kaya ayoko May magpatulog pay. ng flu vaccine. No Wala work. na ako irarason sa SL No ko work eh. with pay. Sabihin mo, Okay. nagpabakuna ka. Ba't ka ba't ka Okay. nagtirang kaso? Joke lang po. Doktora, ano pang mensahe niyo po? Ang mensahe sa Sa lahat po, public na- para general. magkasakit Sige. ngayon. So in general, syempre for health maintenance, syempre ang maganda iwasan natin yung paninigarilyo kasi syempre oo. nakakadagdag yan sa or paggamit ng vape actually nakakadagdag po yan sa syempre pagbaba ng resistensya ng ating baga kung di naman kailangan lumabas para lang kasi syempre pag like kang exposed sa init ganyan or lamig minsan yun nakaka-trigger din yun ng pag-atake nga uli ng mga obstructive lung diseases natin. So kung di naman kailangan magbabad sa araw or hindi naman kailangan magpaulan, iwasan din po natin yun. Tapos syempre maintain a healthy lifestyle. Nothing beats proper nutrition pa rin, tamang pagkain, tamang ehersisyo. Tsaka syempre for prevention, kailangan pa rin natin ng pagbabakuna. Hindi lang sa flu, pati yung RSV, pati po syempre doon sa mga vulnerable populations natin, yung mga seniors or mga 50 and up, kailangan din po nilang mag-pneumonia vaccine. Yan, ako maraming salamat sa ating doktor serbisyo, Dr. Irene Tan. Mabuhay po kayo. Thank you for your Thank service. you ulit. Partner, bago tayo nag-message si Bettina Magsaysay, ating dating kasama ay birthday daw ng kanyang mama. Si Mama Silet, 75 years old. Oh, wow. So, happy birthday. Yeah, sakto yung text mo, Bettina, natanggap namin. And kahapon si Angela pala na naka-duty sa Senate. Birthday niya? Hindi, nagpapabati sila kahapon, pero late ko na nabasa. So, yun sa press office ng Senate na nagmo-monitor sila, Angela, and kapit lang, alam nating madrama Kapit dyan lang, sa ano? lugar niyo dyan. Oo, medyo exciting at matrabaho ang mga kaganapan. Oo, sa Senado. Opo, mabuhay po kayo ating mga press friends dyan po sa Sa press corps. Senate. Opo. Okay, shout out ko lang si Mirna Tambis. Thank you for your feedback. We will give this to the Department of Agriculture. Marami siyang comments sa YouTube, Mirna. And also, announcement lang, public service announcement to nakalimutan kaninang i-announce ni ASEC Bebang. Yeah. Sa DA, meron pong 20 pesos na repolyo, meron na para sa lahat. Wow. Hindi po ito limited kasi ang Lahat pwede dami-dami. mag-avail.
Oo. Pwede po kayong pumunta ngayon sa Department of Agriculture, bumili po kayo ng repolyo, 20 pesos 20 lang pesos po. lang. Iba-ibang Ayan. sizes Ang daw yan. dami daw. Yeah. Oo. Sobrang dami, kaya imbis na, di ba, masira or maitapon, bilhin na po natin yan. Murang-mura. O, ayan na, pwede na akong ngayon ng DA. Endorser ng repolyo. Endorser ng repolyo po. Ayan. At least healthy pa. Oo. Salamat, Partner Jack. Okay, salamat again sa opportunity. And Doc, again, thank you. And magandang hapon. And sana be safe. See you later sa Arangkada. Okay, 5:30 PM po Arangkada Balita. Kasama ko po si Jack Batallones. Susunod na po ang headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye.